bandwagon effect ang mga election survey. Yan ang iginiit ng mga survey firm kasunod ng pagpaparehistro nila sa COMELEC bilang pagsunod sa bagong resolusyon ng ahensya. Magbabalita si JC Cosico. We have the founder and CEO. Isang linggo matapos ang utos na dapat rehistrado sa COMELEC ang survey firms na maglalabas ng election surveys, pinulong na rin sila ng ahensya tungkol sa mga pwede pang amyendahan sa COMELEC Resolution 11117. Para naman po magkaroon ng level playing field sa lahat ng kandidato. Aminin na po natin, hindi po lahat ng kandidato ay may pambabayad sa isang survey organizations o papapakonduct ng survey. Maaaring siya ay nabibinipisyuhan o maaaring siya ay talagang wala. Sa ngayon, may 3 survey firms nang nagparehistro sa COMELEC, pero hiling pa rin ng ilang survey companies huwag gawing mandatory ang pagpaparehistro. Gusto rin ng ilan na tanggalin ang probisyon na nagpapatol ng penalty sa mga non-compliant o yung mga survey firms na hindi susunod. Pag-aaralan naman daw yan ng poll body, pati na lahat ng rekomendasyon ng survey groups. Target ng ilabas ng COMELEC ang final resolution ukol sa survey firm regulation sa loob ng 2 linggo. Ngayon pinapolish natin, napasa na namin yon subject to amendments na ipibigay dun sa mga inputs na kinuha namin ngayong hapon. Hindi naman daw sakop na regulasyon ng mga media entity dahil paglabag ito sa freedom of the press. Pero sa tanong kung nakakaapekto nga ba ang survey sa pipiliin ng mga botante, sagot na survey firms dyan. Surveys are not mind conditioning tools. Between a survey and a TV ad, certainly the TV ad is mind conditioning. Surveys are not bandwagon. The bandwagon comes from media saying these are the preferences. If elections were, it is not us. Walang bandwagon effect ang surveys. Kung tinaas ni Coco Martin ang kamay ng isang kandidato at sinabing iboto siya, mas mataas pa ho ang sigurado na iboboto siya. Hindi po ganon kalakas ang magiging impact ng resulta ng mga surveys. Nakatakda namang iraffle ng COMELEC kung saan dibisyon mapupunta ang panibagong disqualification case kay senatorial candidate at ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Sa Lunes, March 3 naman, inaasahang magkakaroon ng disposition ang First Division ng COMELEC sa naunang disqualification na isinampa laban sa Tulfo family. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5.